Ah, sabi ni Perlo ito. Totoo yan, Perleto Pable, no? Ayan, Carlo Bike Bra, shout out po. Baka yung iba, pupunta pa yan dito, yung mga hakot ng mga pink. Hakot lang talaga eh. Di ba? Napaamin sila, syempre. Eh, yun ang totoo eh. Tsaka gutom na po sila mga kababayan dahil hindi daw sila binigyan ng pagkain. Hinakot lang sila, binigyan ng magkakaiba yung bigay sa kanila. Yung iba sabi 150 lang daw binigay, yung isa naman sabi 200. Tapos wala doon pa daw pagkain yon, ginutom sila. Kanina pa daw sila umaga, yung iba sa kanila. Ibig sabihin, yung organizer ng rally nila, nung may makahalo ng mga, yung mga pink na yan, tsaka yung mga makaliwa, eh nangahakot talaga sila. Kaya pala may mga jeep ako nakita dito. Ay no, dalawa. O, ayun, dyan sila sa Kayata eh. Ayan. Meron pa dun sa unahan. May mga jeep. Diba? Ganun kabait yung mga DDS. Diba? Kasi para sa akin mga kababayan, I think hindi sila tunay na pinklawan yung mga hakot na yan. Kasi yung tunay na pinklawan, hindi makikihalubilo sa mga DDS. Kasi galit sa mga DDS yung mga tunay na pinklawan, di ba? Kahit bigyan mo pa ng pagkain, talagang tatanggihan sila. Pero ito mga to, hakot lang kasi. Kumbaga, kasi may umamin sa kanila sir na Duterte. May umamin, Duterte, pero nakakot lang. Oo. May 150, O, 150, may 200, di ba? tapos hindi pa walang pagkain. Kasi kung totoong pinklawan yan, hindi yan kahit bigyan mo ng pagkain, tatanggi yan eh. Galit kasi sa atin yung mga tunay na pinklawan, yung mga diehard na pinklawan, galit sa atin yan. Hindi yan sila kahit bigyan mo ng pagkain, tatanggi sila yan. Baka nga bastusin ka pa ng mga yan eh. Baka kung ano pang sasabihin sa'yo. Pero yung mga ito, lumapit sila agad eh. Kahit alam nila na mga DDS tayo. Kasi nga, hindi naman nila alam yung ginagawa nila na hinakot lang sila sa rally, di ba? Hinakot lang sila na hindi nila alam yung pinaglalaban nila. Basta lang mabigyan sila ng 150, 200. Grabe. So, ayan, pati itong mga kabataan, no? Yan ba? Duterte. Ayan, kasama pala natin yan. Yung kanina pala talaga yun, no? May yung Pink. yung pink yung panyo, no? Yung man yan. Kasama pala natin yung mga yan. Grabe yung bayad sa kanila, 150 tsaka 200, magkaiba. Tapos kulay pink yung panyo nila. Parang kore pa yata yung nakalagay dito. Ewan ko, parang kore mo pa. Sino yun? Parang babae. Si Lenny ba yun? Baka si Si Risa? Lenny siguro. Si Lenny o Risa? Hindi ko lang maano kasi So, ano meron dito? Wala. Yun, yung mga kabataan. So marami ko pala sa mga kasama natin. Karon pala sila. Sa oras na to, may mga kalahati doon, mga galing pa Batangas na siyempre, itong mga to, dahil sa Duterte sila. nagpapadami ko. Okay. Ano ba, sino may apay ikaw? Si Gani. Kaya ha? Hindi pa tayo rito mamaya. Hindi pa tayo rito mamaya. Dito, yung programa siguro tayo sa ito. Para mo yung targetor siya sa bisa. Ano dito kasi sa gobyerno? Kay kong libis din pala to. Para sa ito. Pero may aming kotse yung mga pero ano lang kasi sa kayo kasama yung mga yun. Hindi, sa mga liwasan yan, yung iba na ano rin. Kay kong libis din. Babae ito. Gender revelation month. Natanda ko pa nga pangalan niya si Gani.
Ayun, okay na. Mga ano ito, mga ano pala ni ano ito, mga sumusuporta din kay Kung Libeste sila mga kababayan. So, dito muna tayo. Sila din pala yung nasa liwasang nung nakaraan. Sila din pala yun. Kaya po, from Batangas po sila. Yun yung binanggit kanina kasi narinig ko na kanina yan eh. Na iniimbitahan din ni Kung Leandro Libiste ang mga kababayan niya sa Batangas na pumunta dito sa EDSA. Sila na nga po yun. Hindi ko lang alam kung anong oras sila dumating. Kung kakarating lang ba ngayon or kanina pa sila dumating. So, hindi ko lang alam. Yes po, from Batangas yan sila. Ay ating update sa mga viewers natin nandito ngayon. Ito patuloy ang ating kooperasyon dito sa rally natin laban sa korupsyon. Dito po sa may EDSA People Power Monument. Saan kasi ito? Bakit may sasakyan ba sila? Ay, maraming revelasyon tayong nakita ngayon Pati yung mga hakot ng mga pink ay talagang nagpapatunay na hakot lang sila at binayaran sila ng kakarampot na 150 at 200 at hindi pa sila pinakain. Tayo pang mga DDS ang nagpakain sa kanila kasi ganun tayo kabait. Ganun tayo kabait sa kapwa natin Pilipino kasi sila they are also victims, no? Biktima lang din po kasi sila. So, kumbaga yung hinakot sila sa rally kahit hindi naman nila alam yung pinagagawa nila kasi sariling pangangailangan. Ang nakakalungkot lang din yung bigay sa kanila 150 tsaka 200. So, yung organizer ng mga pink na yan, yung mga pink ba na nakahalo dito dyan sa unahan, pati mga makaliwa. Evidence to papers, brother. Sos, Marusip. Itong Ramil na to. Oy, ayun yung live ko kanina, yun ang evidence. Kung napanood mo yung live ko, wag kang tanga. Ngayon ka lang sa live ko eh. Ayan yung evidence ko kanina, naka-live at saka naka-record pa po yun. Di ba? Yes po, we're not mixed kasi yun kasi hakot lang yun sila. Hindi naman talaga original na pinklawan yun. Kasi yung gaya na sabi niyo po sa inyo kanina, pag original na pinklawan, kahit pakainin mo yan, tatang sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang aking lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang patawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin nyo kay Bong Revilla, di ba? 4
yung mga kinasuhan. 3 doon, state witness na. Siya ang naiwang nakakulong. Kay Senator Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about is it weak, pero simple. From one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, noong una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Punuan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin. Kung nare-recall ninyo, binanggit dyan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Pinagsabihan siya, tinanggal dun sa kanyang, sa aking pagkakalap, sa information na nakuha ko. Merong tinanggal na hindi niya binanggit. Pag yan umalap sa Blue Ribbon, eh talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko, hindi lang siya 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Oo. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Yan kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang po yan, si Yusek Bernardo. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Eh kung kaya ni Yusek